Naging maingat daw si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtalakay ng usapin ng agawan ng teritoryo sa pulong ng ASEAN leaders at ng China. Sa gitna nito, lumabas ang litrato ng mga barko umano ng China na malapit sa Panatag Shoal. Umaaksyon si JV Aracena. Ito ang larawan ng mga barko ng China malapit sa Panatag Shoal, ang isa sa mga teritoryong sakop ng bansa sa Spratlys. Binubuo ito ng 4 na Chinese Coast Guard vessels at 6 na iba pang barko. Galing ang mga larawan mula sa Department of National Defense. Kasama ring nilabas ang mapa kung saan makikita ang pwesto ng mga barko. Ayon kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, posibleng bahagi ito ng bagong reclamation project ng China. Tinanggi naman ito ng Beijing. Wala raw itong bagong aktibidad sa mga pinag-aagawang teritoryo. Naging matipid naman ang sagot ng mga kinatawan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa issue. At this stage, it's an ongoing conversation, so it would be best to leave it there. It's an ongoing conversation. Gaya ng pinangako ng Pangulo, hindi nito inungkat ang desisyon ng UN Tribunal sa kaso ng agawan ng teritoryo sa pulong ng ASEAN leaders at ni Chinese Premier Li Keqiang. Pero seryoso raw itong nakinig kay Duterte sa usapin ng maritime cooperation sa rehiyon. Was the importance of the rule of law and adhering to international bodies that govern this. The Premier said the SCS should not represent the main relations. The trend is to resolve differences, will be good. There is now a positive direction in our relations, and the declaration of conduct in the South China Sea should happen next year after the framework of the Code of Conduct is being dealt with by the ASEAN region. Nagbigay din ng mungkahi ang iba pang leader. Si Indonesian President Joko Widodo nanawagan sa mga claimant country na huwag hayaan ang issue na sirain ang relasyon ng mga bansa. Gusto naman ni Singapore Prime Minister Lee Hsien Loong na magkaroon ng hotline ang mga foreign minister at balangkasin ang Code of Conduct sa South China Sea. Habang si Myanmar State Councilor Aung San Suu Kyi sumentro sa mga mamamayan ng bansa ang pahayag. Myanmar's Aung San Suu Kyi said people-to-people relations in ASEAN and China is very important. She said that governments come and go, but people stay. Sagot naman ng mga tagapagsalita ng Pangulo sa tanong kung paano pakikitunguhan ni Duterte ang China. He wants a soft landing. In other words, he doesn't want to force issues. He knows that the arbitration ruling favors us, and so that's why he's willing to, by this time, to be able to talk at the appropriate moment. Bumilib rin daw ang mga pinunong nakasalamuhan ni Duterte sa kagustuhang ayusin ang gusot sa China at tugunan ang iba pang issue. The tone of conversation between the nations seems to indicate that they recognize his influence, they recognize his political will, they recognize his firmness, they recognize his resolve. Umaaksyon, JV Aracena, News 5. At para po talakayin ang isyong yan, kasama po natin ngayong umaga ang chairman ng UST Political Science Department na si Professor Dennis Coronacion. Good morning, Prof. Good morning po. Okay, ano po ang maaari nating makuha dito po sa mga maiigsing pahayag po ni na Secretary Abella at Andanara, no, na sinasabi nga po, it's an ongoing conversations and it's best to leave it there. Well, mukha hong nag-iingat sila sa kanilang pagbibigay ng mga pahayag. Kasi maaring may niluluto sila na maaring sorpresahin na lang tayo kung ano man magiging resulta. So, in other words, baka merong pinapairal nila yung diplomasya. At pwede rin naman nagkakaroon ng mga back-channel talks sa pagitan ng mga involved na bansa. Ito ho kaya ang dahilan kung bakit talaga naging, yun nga ang reaksyon, naging maingat si Pangulong Duterte pagdating sa usaping ito? Oo, pwede rin yun. Although wala pa namang malinaw na indikasyon na meron nga silang ginagawa. Pero minsan, pag nag-iingat sa pagbibigay ng mga pahayag ang ating mga opisyal, maaring mga hulugan na meron silang niluluto. So mas mabuti po ba yung back-channel talks? Well, ano ho to this is quite different from the approach that was taken by
our former president, si President Noynoy Aquino, na sa kanya medyo confrontational at saka hostile and then legalistic. Ito naman medyo cautious, napakaingat at napakakonti ng mga binibitawang salita. Nakakabuti ito kasi kung halimbawa hindi na nagkakaroon ng fruitful discussion, kung ang approach ay confrontational, pwede naman ibang approach ang gamitin katulad ng ginagamit ngayon ng ating administrasyon. Doon din po sa summit, nakita naman natin na naging maingat din sa isyong ito ang iba't ibang leader po ng bansa. Parehong makikita po natin na halos naninimbang din po sila. Yun po ba ay maganda? Well, alam naman natin na ang ASEAN ay dominated ng mga kalyadong bansa ng China. O yung mga pro-China. Andyan yung kasalukuyang chair na yung host ngayon na nagkaroon ng, alam naman natin, ang imahe ay ito ay malapit sa China. At ganun din yung ilan sa mga Southeast Asian nations. Ilan lamang ang hostile talaga sa China, tulad ng Vietnam at ng Pilipinas. So maaaring indikasyon ito na si Presidente Duterte, alam niya yun, so nagiging maingat lamang siya sa kanyang mga, alam niya na ito kumbaga man ay hindi pa niya hawak o hindi yung simpatya, hindi pa niya nakukuha yung simpatya ng mga ASEAN member countries na pro-China. Pero kung pagbabasihan nyo po, nabagat nyo rin po kanina, na magmula naman kasi nung campaign period, makikita na natin at ramdam na natin kay Pangulong Duterte na pro-China siya. Oo, maaari yung kanyang pinupursue ngayon na path ay in relation to that one, yung kanyang Tapos policy may mga batikos preference. pa sa US, kay US President Barack Obama. Oh, pag pinagsama-sama niyo lahat ito, parang i-draw sa picture na itong ngang si Presidente Duterte ay lumalayo sa US at patuloy na lumalapit sa China. Na medyo dapat timbangin mabuti o pag-isipan mabuti ni Presidente Duterte kasi may mga implikasyon yan, may mga maaaring magkaroon ng negative result. Kasi alalahanin natin na pagdating sa depensa, tayo ay umaasa sa ating mga kalyadong bansa tulad na lamang ng US. Kasi hindi tayo capable, hindi natin kaya on our own na idepensa ang ating sarili. Ngayon, kung aawayin mo pa yung mga kakampi mo, ang tanong dyan kung sakaling magkaroon ng sigalot, sino na lamang ang tutulong sa'yo? Hindi po binanggit nga itong desisyon ng UN Tribunal sa ASEAN Summit. Ito po ba ay tama lang po na hindi nga iginiit ng Pangulo? Well, depende ho yan kasi kapag kung wala namang issue, katulad na lamang na kinakarap natin ngayon na may mga barko na mga Chinese ships na i-report na nandyan sa ating nasa West Philippine Sea, okay lamang sana. Kaya nga lang, kung may ganyan, I think it's about time for us to test, the capacity of the ruling, the tribunal, kung kaya nga niya makapag-resolve ng issue, or whether or not it can work in our favor. So, this is a good, this could have been a good test case para sa ruling ng tribunal na yon, whether or not it would work in our favor. Kaso, patuloy na umiiwas ang ating Pangulo. Huwag muna natin gamitin. Baka may mag-workout pa yung diplomasya. O kaya kasi, but I think we have to be careful. Yung pagsuyo natin ng ating Pangulo sa China, hindi dapat to the point na para na tayong, parang desperate tayo sa simpatya ng China. So dapat meron pa rin paggalang sa ating sarili. May integridad pa rin. Ito pong nakita nga mga barko na naman ng China ay hindi nagpapakita ito ng respeto man lang. Tama ho. Kasi kung halimbawang totoo nga yung mga report na maganda ang relasyon ng ating Pangulo sa mga Chinese leaders, di sana walang mga ganitong mga insidente na makikita natin ng mga Chinese ships na halos malapit na sa ating teritoryo at nandun sa mga disputed na area. So, kumbaga man, hindi mo na ginagalang yung Pilipinas, ganoon na rin yung resulta ng ruling, hindi mo pa ginagalang yung personal na relasyon mo
sa ating Pangulo. In the long run, ano po ang magiging sa tingin niyo po epekto nito? Lalo na po kung hindi naman nila tatanggalin itong mga bagong Chinese vessel na naman dyan sa Panatag Shoal. Yun ang hindi magandang nakikita ko, hindi magandang kalalabasan. Lalo pat kung papasok sa eksena yung mga masasamang salita na binibitawan ng ating Pangulo sa US, na long-time ally natin. So, mawawala ng deterrent, wala nang pipigil sa China upang patuloy tayo nitong bastusin. So, ano pa, alam naman natin na sa international arena, wala namang international police o kaya international government na mag-i-implement ng mga decisions ng mga international tribunal. So, tayo lamang, kasama na rin yung pwersa ng ating mga kaalyado at mga major powers ang pwede mag-implement nito. Nabanggit po yung magkaroon na ng channels, yung po mga leaders po ng iba't ibang bansa para mapag-usapan yung tinatawag yung pong Code of Conduct dito nga po sa pinag-aagawang teritoryo. Ano po kaya ang posibleng ma-discuss dito at pwedeng lamanin? Alam niyo, matagal na pinaplano ng mga ASEAN countries together with China and the other claimant countries yung Code of Conduct niya. In fact, there was already a declaration na magkaroon ng Code of Conduct. So, ang kulang na lamang, yung mismong Code of Conduct. Yan ang kanilang pinipilit gawin. Ang mga ina-expect, na inaasahan na magiging laman yan, ay kung ano yung mga acceptable behaviors among the claimant countries. Ano yung mga do's and don'ts, generally speaking. Yung mga hindi pwedeng gawin at yung mga hindi pwedeng gawin. At kung sakaling mayroong mga pagkakamali, ano dapat yung mga mechanisms para ma-resolve yung mga maayos yung pagkakamali. So, kung ito po ay mapapag-usapan na ng iba't ibang bansa, ay kilalanin naman po kaya ng China. Yun po yung pagkilala lang sa UN Tribunal decision. Wala pong nangyari. Although ito, iba't ibang leaders na hindi ho kaya maging dehado tayo dyan dahil nakikita naman natin kung gaano katapang po ang pagtayo ng China dito po sa pinag-aagawang teritoryo. Kaya nga po importante na hindi itong Code of Conduct na pinaplanong gawin ng mga ASEAN countries ay hindi dapat maging exclusive lamang sa ASEAN. Isama rin nila ang China. Although hindi naman siya hindi naman siya pwedeng i-enforce ng international body, the mere fact na isinama mo yung China, maaaring magkaroon siya ng puwersa. Kasi by the fact na, kasali ka dito. So, dapat igalang mo rin itong Code of Conduct na ginawa natin. But in reality, wala naman talaga siyang legal and binding effect. Professor, marami pong salamat sa inyong oras. Thank you po. Professor Dennis Coronacion, ang Department Chair po ng UST Political Science.